Ayan guys, good morning. Date and time ng recording natin, March 9, Sunday, 2025, 4:27 a.m. Manila time. Kakagising ko lang. And sadly, makikita natin yung price action ng Pi Network to PHP. Bumaba siya by 6.5% as of the date and time ng recording natin. And makikita natin 1 Pi Network coin is equal to only 97.02 pesos. Okay? So bumaba na siya sa 100 pesos and above na Pi. Okay, in the past 7 days, ganito yung view ng Pi Network coin to PHP or Philippine peso. Medyo crucial yan kasi makikita natin yung $95 pesos na price action kapag bumaba yan sa support around 95 pesos, ang fear natin dito baka mas bumaba pa. So makikita nyo dyan sa 95 pesos na support, tumalon siya or nag-bounce, okay? Ayan o, kita nyo yan. Yung matinding action ng pagka-drop, bigla siyang umangat from, okay, so mas bumaba pa pala siya. Kung tutuusin, bumaba siya as low as 92 pesos. And sa lagay na yan, na 97 pesos, tumaas pa siya. Kung pagbabasihan natin yung 24 hours time frame and below. Okay? So yung question natin ngayon, bakit naman biglang bumaba yung price action ng Bitcoin? And dahil dito naapektuhan yung price ng mga altcoins, including yung ating Pi Network coin. So basic research lang tayo with the help of ChatGPT, and ang sabi dito, Bitcoin's recent decline following President Trump's announcement of the US Strategic Bitcoin Reserve can be attributed to several factors, okay? So yun yung unang-unang reason, market disappointment. Investors had anticipated a more aggressive approach such as direct government purchases of Bitcoin, but instead, the reserve will consist of Bitcoins seized through criminal or civil asset forfeitures leading to unmet expectations and a subsequent price drop. Okay. So anong ibig sabihin nun? Ang paliwanag kasi dito guys, halimbawa, mas maraming tao yung bumibili ng Bitcoin. Okay, more buying pressure, the better kasi masaangat yung price action ng Bitcoin. Same with the other cryptos, right? Pero kasi, ang gagawin daw ng government, instead na direktang bumili ng Bitcoin para gawing US strategic reserve for cryptocurrency or BTC, ang gagawin nila, kukumpiskahin nila yung mga Bitcoin na na-accumulate through criminal activities. Okay? Kasama na dito yung money laundering and dark web. Okay? So, nag-research kasi ako doon sa ibig sabihin nung yung civil asset forfeiture. Okay, so ibig sabihin, magfo-fall dito yung mga illegal activities like money laundering, fraud, or dark web transactions. Okay? So yung concern ko dito, will the government seize Bitcoin from normal people? So ang sabi naman dito, no, the government will not seize Bitcoin from regular law-abiding citizens. Okay, so buti naman kung ganun. Pero kasi, kung ganun yung action or yung plano ng government, hindi sila direktang bibili ng Bitcoin. Kung ikaw ay holder ng Bitcoin sa matagal na panahon, wala siyang epekto. Kumbaga, hindi gagalaw yung price action ng Bitcoin, walang buying pressure kasi nga, existing na yung kukunin ng gobyerno ng mga Bitcoin galing sa mga criminal activities. Okay? So, underlying for me or implied yun na mas magiging mahigpit yung government sa mga, kahit sinabi na, dito sa example natin, kahit sinabi na hindi naman kukumpiskahin ng gobyerno yung Bitcoin sa mga ordinaryong tao, for me, indirectly or implied, mas magiging mahigpit yung gobyerno para sa mga tao na may hold ng Bitcoin. Especially dito sa part na merong money laundering, okay? So, uncertainty in acquisition strategy. Ayan, so the executive order lacks a clear plan of acquiring additional Bitcoin without burdening taxpayers, creating uncertainty and contributing to market unease. Okay. Tapos yung number 3, the inclusion of other cryptocurrencies. Okay. On
an altcoin standpoint, okay, parang ang nangyayari dito, namili na si President Donald Trump or yung government ng mga panalong altcoins, okay? Kasi nag-cherry pick lang siya, yung pinili niya lang maliban sa Bitcoin, XRP, Solana, and Cardano. Nagkaroon ako ng change of heart, more on ako na ngayon XLM compared to XRP. And then maliban doon, dapat nandito rin yung mga kagaya ng ako, do your own research guys pero for me, Kaspa. Yan, isa yan sa mga pag-iipunan ko ngayon, lalo na by 2026. And then, patuloy pa rin tayong susuporta sa Hedera H-Bar and yung Algorand. Yan yung mga main ko na yung mga RWAs or real world asset cryptos. Ayan, yan yung mga favorite ko. And then, kapag syempre yung rock bottom na bear market, bibili pa rin tayo ng Trump coin. Yan. And wag nating kalimutan syempre yung PAI. Yan. Pagka nagkataon na sa mga natitirang days, months ng bull market ngayon, 2025, and kaya nating makapag-take profit from our PAI holdings, pag umabot sa punto na rock bottom uli, bear market, syempre bibili rin tayo ng PAI. Ang totoo niyan, may naisip na akong ninja moves dito sa PAI network. For example, umabot sa point na pwede tayong mag-accumulate ng maraming PAI network coin during a rock bottom bear market. Manghihingi lang ako ng favor na suportahan yung channel natin kahit nag-uumpisa pa lang tayo. Lahat talaga ng mga knowledge na pwede kong i-share based on my experience and yung mga research natin, ibabahagi natin sa channel na to. And ang bottom line, always remember na lahat ng mga information na sinishare natin sa video natin are based on own research, okay, yung experience natin sa cryptocurrency. Ang intent nito is for educational purposes and purely not financial advice, okay? So maraming salamat. Ilalagay ko naman dito sa video natin yung invitation link natin para sa mga sumusuporta sa PAI Network, okay? So kung gusto mong mag-join sa ating PAI Network Shadow Army, mag-solo leveling na tayo, okay? Solo tayo, pero hindi talaga tayo solo. Maraming salamat. Signing my name on a promise of gold. They said just one shot, be rich, be bold. But the walls closed in, the air got thin. A losing bet, I was trapped.